Kasabay ng pag-uwika nito ay ang mabilisan namang pagsunggab ng dalawa niyang kasama. Halos magsipulasan ang lahat ng tiktik na naroon sa kadahilan ng hindi na nila binubuhay pa ang mga nilalang na kanilang nadadakip. Ayon kay Tandang Lauryo na ang 3 disipulo ni Maestro Florante ay merong iba't ibang uri ng sandatang ginagamit sa pakikipaglaban. Si Ibrahim ay gumagamit ng espada, samantalang ang dalawa naman nitong kasama ay gumagamit ng palakol at sibat. May mga latigo din silang ipinupulupot sa kanilang mga tadyang upang magamit sa mga oras na ito ay kinakailangan. Dagdag pa ni Tandang Lauryo na sa ganong kaanyuan nila ay halos hindi mo na makikilala ang bawat isa dito. Magkakaparehas kasi ito ng anyo na isa din sa kanilang sinusunod na sining ng pakikidigma. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban, laking gulat na lamang ni Tandang Lauryo nang masipat niya ang karamihan sa mga tiktik na buong tapang na nakikipaglaban sa mga tikbalang. Sa pagkakataong yon, doon niya nakita ang pagmamalabis ng mga nilalang na mabigyan ng katarungan ang mga namatay nilang kasama. Ilang minuto pa ang lumipas, nagawa na ngang malipol nila Ibrahim ang lahat ng pangkat ng mga tiktik. Wala sila doong itinirang buhay nang sa gayoy hindi na muling umusbong pa ang paghihiganting kanilang inaasam. Bago nila tuluyang lisanin ng talahiban, sinigurado muna nilang walang makakahanap sa mga bangkay ng nilalang hanggang sa dumating ang mga engkantong kakain sa mga ito. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad din naman nilang binagtas ang daan patungo sa bahay ni Tandang Lauryo. Wala silang gaanong pag-uusap noon sa kadahilan ng alam na nila ang rason kung bakit naganap ang ganoong pangyayari. Ginoong Lauryo, mauna na ho kami. Bukas na lang ho ulit. Wika ni Ibrahim nang marating nila ang kanilang tahanan. Sige Ibrahim, mag-iingat kayo. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Pagpasok niya sa kanilang bahay, agad din naman siyang sinalubong ng kanyang asawa. Marami sila noong naging pag-uusap tungkol sa mga bagay na nagawa niyang mapabayaan. Lauryo, wala ka na ba talagang panahon para sa anak mo? Ilang araw ka nang ganyan? Wika ni Linda. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang sinabi nito, agad din naman siyang humingi ng kapatawaran sa kanyang naging asal. Walang pagdadalawang isip niya ding inilahad sa kanyang asawa ang mga nangyari upang hindi ito mas lalong maguluhan. Nangako din siya noong babawi sa kanila sa oras na matapos na niya ang kanyang sinumpaang pangako kay Maestro Florante. Linda, sa ngayon ay labis kong kinakailangan ng iyong suporta. Wala akong magagawa dahil ito ang magdedesisyon kung karapat dapat pa ba akong mabuhay. Tiis-tiis lang muna tayo. Pangako, makakabawi din ako. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Nang marinig ni Linda ang kanyang naging paliwanag, ninais na lamang nitong magtiwala sa lahat ng katagang kanyang binitawan. Sa buong buhay kasi nila noong pagsasama, wala pang nagawang kasalanan si Tandang Lauryo na maaaring magbigay ng lamat sa kanilang relasyon. Nang maging mahinahon na noon ang kanilang pag-uusap, malumanay naman niyang ipinaunawa sa kanyang asawa ang lahat. Alam mo Linda, noon pa man wala na akong itinatago sa iyo. Bilang iyong asawa, responsibilidad kong magbigay ng inyong pangangailangan ng ating anak. Ngunit, paano ko pa magagawa ang bagay na yan kung parusahan ako ng kamatayan ng mga taong nagawan ko ng kamalian? Kaya ako nakikisilong sa mga kamay ni Maestro Florante nang sa gayoy maituwid ko ang lahat ng aking mga pagkakamali. Paliwanag ni Tandang Lauryo. Nang marinig ito ng kanyang asawa,
agad din naman yung yumakap sa kanya ng walang anupaman. Sa puntong yon, alam na ni Tandang Lauryo na nagawa na siyang maintindihan ito. Kinaumagahan, maaga pa silang umalis ng kanilang bahay upang makidalo sa libing ni Maestro Pedrito. Karamihan sa mga dumalo noon ay ang mga kababaryo nilang nagkaroon ng matinding kaugnayan sa maestro. Halos mapuno noon ang baryo ng pagdadalamhati dahil sa pagkawala ng isa sa mga mahusay na manggagamot. Matapos ang libing ni Maestro Pedrito, agad din namang nag-umpisa ang kanilang paglalakbay patungo sa baryo ni Maestro Florante. Isinama ni Tandang Lauryo ang kanyang mag-ina nang sa gayoy habang nagsasanay siya, nagagawa niya pa ring mabantayan ang kanyang mag-ina. Hindi naman noon tumutol si Maestro Florante sa kadahilan ng alam din niya na yon ang nagbibigay lakas kay Tandang Lauryo. Dahil sa hindi naman kalayuan ang baryong tinitirhan nila Maestro Florante, kung kaya't bago sumapit ang hapon, nagawa na nila itong marating. Maraming ordinaryong tao ang sumalubong sa kanila noon bilang pagpapakita ng kanilang mainit na pagtanggap sa pangkat ng mga albularyo. Ipinakilala din noon si Tandang Lauryo sa lahat ng mga kaibigan ni Maestro Florante bilang tanda ng pagiging isa niya sa kanila. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, marami ang naging ritual upang maihanda ang nalalapit na pagsasanay ni Tandang Lauryo. Yun ang naisip nilang paraan nang sa gayoy magawa nitong magbago, makalimutan at talikuran ang mga dati niyang adhikain. Sa loob ng ilang buwan, purong pagdarasal lamang ang kanilang ginawa bilang paghahanda sa tatanggaping bautismo ni Tandang Lauryo. Napagpasyahan na kasi nila Maestro Florante noon na ianib na siya sa kanilang pangkat para magsilbing pangunahing depensa ng kanilang baryo laban sa mga demonyo. Sa paglipas pa ng mga araw, inilahad sa kanya ni Ibrahim na nananatiling buhay ang 15 niyang gabunan. Hindi nila ito tinuluyan sa kadahilan ng mariin itong ipinagbawal ni Maestro Florante. Anya, na kapag pinaslang nila ang lahat ng kaibigan ni Tandang Lauryo, magiging kasuklam-suklam sila sa paningin nito. Imbis na mahikayat nila yon sa payapang pag-uusap, patuloy lang itong maglilikha ng mga paghihigante na habang nabubuhay sila ay hindi sila titigil. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang sinabi nito, tanging pasasalamat lang naman ang kanyang mga nabanggit na kataga. Mas lalo pa siya noong nagnais na magsanay upang sa madaling panahon magagawa na niyang masilayan ang dati niyang mga kaibigan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang dumating si Maestro Florante sa lugar na kanilang pinagsasanayan. Oh, Lauryo, kamusta ang mga ginagawa mo? Nagagabayan ka ba ng husto ni Ibrahim? Malumanay na tanong ni Maestro Florante. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, agad din naman siyang tumayo mula sa kanyang pagkakaupo. Walang sabi-sabi, mabilisan niyang niyakap si Maestro Florante habang patuloy na nagpapasalamat. Panay din ang pagpatak noon ng kanyang luha bilang tanda ng labis niyang pagkagalak. Maestro Florante, marami hong salamat sa pagbibigay ng pag-asa sa aking mga kasama. Akala ko'y patay na sila magmula nang naganap ang digmaan. Maraming salamat, Maestro. Wika ni Tandang Lauryo habang patuloy siyang umiiyak. Tahan na, Lauryo. Huwag ka nang umiyak. Alam kong mahalaga sila sa buhay mo, kaya ginawa kong nararapat. Ngunit ang pagbigay ko sa kanila ng pangalawang pag-asa, naaayon yon sa isang kasunduan. Kinakailangan nilang iwasang kumain ng karne ng tao upang mapagtuunan ang inaasam kong pagbabago. Sagot naman ni Maestro Florante.
Dagdag pa nito, nakagaya niya, sumasailalim din ang kanyang mga gabunan sa isang pagsasanay. Marami din yung ginagawang mga tungkulin upang maging karapat-dapat sila sa isang komunidad na kasama ang mga ordinaryong tao. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang sinabi nito, tila ba nagkaroon ng pagkalito ang kanyang kaisipan. Halos hindi niya sukat akalain noon na ang taong minsan niyang itinuring na kalaban ay siyang mamumuno sa kanila sa pangkasalukuyan. Sa paglipas pa ng mga araw, mas lalong naging kadikit ni Tandang Lauryo si Maestro Florante dahil sa pagkakaroon nila ng iisang paniniwala. Ang labis pang ipinagpapasalamat doon ni Tandang Lauryo ay ang espesyal na pagtrato ng mga ito sa kanyang pamilya. Nang matapos na ang unang pagsubok na ibinigay sa kanya ni Maestro Florante, binigyan naman siya nito ng kalayaan na bumalik na muna pansamantala sa kanilang baryo. Kinakailangan niyang magpalamig ng ilang buwan upang mapaghandaan ang susunod niyang pagsasanay. Lauryo, bago sumapit ang bisperas ng Pasko, siguraduhin mong nakabalik ka na rito. Isama mo din niyang mag-ina mo nang sa gayoy hindi ka makaramdam ng pangungulila. Mag-iingat kayo, Lauryo, at naway hindi mo makalimutan ang lahat ng itinuro ko sa iyo. Wika ni Maestro Florante. Makakaasa ho kayo sa pagbalik ko, Maestro. Kayo rin ho, mag-iingat kayo. Sige ho, Maestro Florante, mauna na kami. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din naman silang naglakbay kasama sila Ibrahim. Kahit ayaw na itong pasamahin ni Tandang Lauryo, nagpumilit pa rin ang mga ito sa kadahilanang masyadong marami ang kanilang mga gamit na dadalhin. Ilang oras lamang ang lumipas, tuluyan na nga nilang narating ang dati nilang tinitirhan na pinapangalagaan ng iilan nilang pinagkakatiwalaang kakilala. Napakasaya naman noon nila Linda sa kadahilanang nasa ayos pa rin ang itsura ng kanilang bahay kahit ilang buwan na itong hindi nila nakita. Siya nga pala, Lauryo, mag-iingat kayo dito ha. Gawa ng marami kaming nararamdamang bagong usbong na demonyo. Wika ni Ibrahim. Hayaan mo sila, Ibrahim. Ako na ang bahala. Pakisabi kay Maestro Florante, walang dapat ipag-alala sa baryo namin hanggat nandito ako. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Matapos nilang mag-usap, agad din namang umalis sila Ibrahim nang sa gayoy magawa nilang makauwi ng maaga. Sila Tandang Lauryo naman, kanya-kanya ng ayos ng kanilang mga gamit upang makapagsimula na sa dati nilang tahanan. Kinaumagahan, maaga pang umalis si Tandang Lauryo sa kanilang tahanan upang tawagin ang 15 niyang gabunan. Alam niyang pakikinggan pa rin siya nito sa kadahilanang nananatili pa rin siyang pinuno ng kanilang grupo. Naghintay siya noon ng ilang oras para lamang makausap ang iilan sa mga gabunang kanyang pinagkakatiwalaan. Nang sumapit na ang hapon, doon niya nakita ang iilan sa mga ito na dahan-dahang naglalakad papasok ng baryo. Meron itong kasakasamang soldados nang sa gayoy magawa nilang makasiguro na hindi patibong ang pagtawag ni Tandang Lauryo. Magandang hapon, Tandang Lauryo. Ano ho may paglilingkod namin sa inyo? Wika ng isang gabunan. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtitig naman niya sa tiktik na nagmamasid. Alam niyang yun ang tumambang sa kanila kung kaya't labis-labis na lamang ang kanyang pagpipigil na ginagawa. Tandang Lauryo, alam kong may kasalanan ng lahi ng tiktik sa iyo. Maaari mo ba kaming mapatawad sa pinakahuling pagkakataon? Wika ng tiktik habang seryosong nakatitig sa kanya. Animoy nahaluan na nito ang kanyang iniisip kung kaya't hindi na ito nagdalawang isip na siya ay kausapin sa harap mismo ng kanilang mga kasama.
Ilang minuto pa ang lumipas, itinaas naman ni Tandang Lauryo ang kanyang kanang kamay upang magsilbing hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon nila napag-usapan ang tungkol sa panibagong adhikain ng kanilang pangkat. Ipinagtapat din noon ni Tandang Lauryo sa kanila ang tungkol sa pag-anib nito sa samahan ni Maestro Florante. Nang marinig ito ng mga aswang, tila ba hindi nila maiwasang magtaka kung bakit ginawa yun ng albularyo. Tandang Lauryo, wag ho kayong pakakampante na malinis ang hangarin ni Maestro Florante. Maaring meron niyang gagawin sa hinaharap na nangangailangan ng inyong lakas. Wika ng isa sa mga gabunan. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang sinabi nito, hindi naman niya naiwasang mapaisip sa mga posibilidad na maaaring mangyari. Hayaan niyo, nasa kanila na kung sisirain nila ang aking tiwala. Sa ngayon, ang nais kong malaman, kung kaanib pa ba kayo ng ating samahan? Wika ni Tandang Lauryo. Nang marinig ito ng mga aswang, tumitig lang naman yun sa kanya ng napakasama habang tumatango. Sa puntong yon, doon na pagtanto ni Tandang Lauryo na kaanib pa rin ang lahat ng ito. Labis naman niyang ikinatuwa ang balita sa kadahilan ng marami siyang ipapagawa sa kanyang mga gabunan na taliwas dati sa kanilang paniniwala. Kung noon ay mamamatay sila ng mga taong walang nagawang kasalanan, ngayon ay kinakailangan na nila itong protektahan sa sukdulan ng kanilang kakayahan. Kung kinakailangan din nilang makipagdigma sa ibang lahi, gawin nila ito upang maprotektahan lamang ang kanilang kababaryo. Dagdag pa ni Tandang Lauryo na tanging ang mga masasamang tao lamang ang dapat nilang ihanda sa kanilang mga mesa. Wala umano yung kaparusahan sa kadahilan ng ayon kay Maestro Florante, itinuturing na ding demonyo ang sinumang taong nakagawa ng paglabag sa mga batas ng Panginoon. Nang marinig ito ng lahat ng mga gabunan, maigi nila itong itinatak sa kanilang isipan. Hindi nila magagawang mandaya noon sa kadahilan ng alam ni Tandang Lauryo ang lahat ng kanilang mga galaw. Matapos ang pagpupulong, ipinagbili ni Tandang Lauryo sa iilan niyang mga kasama na lumipat sa kanilang baryo nang sa gayoy magiging madali na lang para sa kanila ang pag-uusap. Ilang oras pa ang lumipas, napagpasyahan naman ng mga ito na bumalik na sa kanilang mga pugad nang sa gayoy maipagpatuloy nila ang kanilang pamumuhay. Bumalik na dinoon si Tandang Lauryo sa kanila upang asikasuhin ang kanyang nag-iisang anak. Ilang araw pa ang lumipas, wala namang naganap na kakaiba sa kanilang baryo. Ang tanging pinagkakaabalahan lamang noon ni Tandang Lauryo ay ang maggapas ng damo at makisaka sa bukid ng kanyang mga kakilala. Kahit gabunan siya, kinakailangan niya pa ring magkayod kalabaw nang sa gayoy magkaroon siya ng salapi na ipangtutustos niya sa mga kailangan ng kanyang mag-ina. Isang araw, habang naghahanda ng mga gamit pambukid itong si Tandang Lauryo, bigla namang lumapit sa kanya ang isa sa mga kilalang albularyo doon sa kanilang baryo. Humihingi yun sa kanya ng tulong ukol sa isa nitong pasyente na nabarang umano. Ayon sa albularyo, ginawa na niya ang lahat, subalit bigo siyang mapagaling ang kanyang pasyente. Labis na din ang pagmamakaawa niya doon sa kadahilan ng palagi itong inaatake ng mambabarang sa tuwing sasapit ang dapit hapon. Kahit alam niyang may mga hidwaan sila noon ni Tandang Lauryo, pinili na lamang niyang lunukin ang kanyang kapalaluan nang sa gayoy magawa niyang matulungan ang kalunos-lunos niyang pasyente. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang naging paliwanag ng albularyo, agad din naman niyang ibinaba ang lahat ng kanyang gamit na pansaka upang tulungan ito. Bago siya umalis sa kanilang tahanan,
Sinigurado niya munang alam ito ng kanyang mag-ina nang sa gayoy hindi ito maghanap sa kanya. Ilang minuto lamang ang lumipas, kasalukuyan na nga silang naglalakad patungo sa bahay ng kakilala niyang albularyo. Maraming pag-uusap noon ang naganap ukol sa mga bagay na kinakailangang malaman ni Tandang Lauryo. Doon niya din napag-alaman na marami na palang nilapitan ang pasyente niyang yon, subalit walang kahit na sino ang nakatulong sa kanya. Sa pagdating nila sa bahay ng albularyo, agad namang napansin ni Tandang Lauryo ang mga nakasinding kandila sa altar nito. "Kaibigan, maaari mo bang patayin ang ilaw ng mga kandilang yan? Baka masunog ako eh. Mas mabuti nang nag-iingat." Wika ni Tandang Lauryo. Nang marinig ito ng albularyo, agad din naman itong pumasok upang patayin ang mga kandila. Maya-maya pa, pumasok na din si Tandang Lauryo sa sala nito na kung saan naroon nakaratay ang pasyente. Pagsilay niya sa lalaking nakahiga sa papag, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang napakalaking butas nito sa likod. Sa puntong yon, alam na ni Tandang Lauryo na hindi niya na ito matutulungan sa kadahilan ng wala ng lunas ang maaari pang makapagsalba sa pasyente. Gayunpaman, kahit gano'n na ang nangyari, ipinagpatuloy pa rin niya ang panggagamot para lamang magawa nilang makabawi sa mambabarang. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Tandang Lauryo, maigi niyang pinagmasdan ang buong katawan ng lalaki. Naghahanap siya ng bakas ng mambabarang na maaari niyang gamitin upang matukoy ang kinaroroonan nito. Pagsilay niya sa dapa-dapa ng lalaki, agad namang napangisi si Tandang Lauryo nang masipat niya ang isang kapirasong buhok na hindi pagmamay-ari ng lalaki. Inutos niya doon sa albularyo na ibalot yon sa telang pula dahil sa meron siyang paggagamitan nito sa pagsapit ng gabi. Matapos ang mga pangyayari, doon na inumpisahan ni Tandang Lauryo ang kanilang gamutan. Ang una niyang ginawa ay ang silipin ng butas nito sa likod upang makita kung anong insekto ang nilalaman nito. Pagsilip niya sa sugat ng lalaki, bigla namang umalingasaw ang napakabahong amoy na halos baluti na ang buong espasyo ng pamamahay ng albularyo. Sa sobrang baho nito, hindi na naiwasan ng albularyong nagpatulong kay Tandang Lauryo na lumabas ng bahay. Kahit siya noon, pinipilit niya lamang ang kanyang sariling mapangibabawan ang amoy upang magawa niyang makita ang mga insektong lalabas sa sugat ng pasyente. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nasipat ni Tandang Lauryo ang iilang mga uod at mga alupihang binabalot ng nana. Halos napakatataba ng mga ito dahil sa patuloy na pagkain ng mga laman ng tao. Pagbagsak ng mga insektong yun sa papag, agad din naman itong hinawakan ni Tandang Lauryo at mabilisang inihagis sa nagbabagang kalan. Wala siyang pinaligtas sa mga insektong yon, gawa ng maaari pa itong bumalik sa katawan ng kanilang pasyente. Nang mapagtanto niyang wala ng insekto sa loob nito, doon na niya inumpisahan ang ritual sa pagtawag ng mambabarang. Nag-alay siya noon ng 3 buhay na manok para lamang masiguradong madadakip ng mga engkantong kanyang inutusan ang wisyo ng nilalang na nagpapahirap sa pasyente. Panatag noon si Tandang Lauryo na mahuhuli niya ang mambabarang sa kadahilan ng sigurado siyang hindi nito aasahan ang kanyang mga gagawin. Bukod kasi sa gumagamit siya noon ng mga itim na engkanto, inutusan niya din ang kanyang sigbin na hanapin ang bahay nito. Ginoong Lauryo, hindi ba't walang kakayahan ng mga engkantong itim na mandukot ng kaluluwa ng tao? Papaano kung magiging matagumpay ang ritual na ginagawa ninyo? Tanong ng albularyo. Iho, hindi lang basta engkanto ang inutusan ko. Mga maharlika yun.
Sugo mismo ng iilang demonyong naparito sa lupa. Kahit albularyo, hindi magiging problema sa mga engkantong inutusan ko na dukutin ang kaluluwa nito. Paliwanag ni Tandang Lauryo. Nang marinig ito ng albularyo, halos hindi naman ito nakapagsalita dahil sa kanyang mga sinabi. Ang pamamaraan kasi ng pagbigkas noon ng mga kataga ni Tandang Lauryo ay parabang nanghahamak yon ng tao. Kahit ngumiti ang pagmumukha nito, kitang-kita pa rin ng albularyo ang kanyang pagiging seryoso. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang natigilan sa kanilang pag-uusap nang biglang huminga ng malalim ang kanilang pasyente. Lumiyad-liyad na din ito na parabang meron itong iniindang karamdaman. Maya-maya pa, biglang nanlisik ang mga mata ng kanilang pasyente habang dahan-dahang tumititig sa kanilang kinatatayuan. Imbis na mabahala noon si Tandang Lauryo, labis na lamang ang kanyang tuwa nang makita niya ang mambabarang na nakasapi na sa kanilang pasyente. Sino kayo? Tanong ng mambabarang. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, agad din naman niyang pinako ang buong katawan nito habang dahan-dahang lumalapit. Wala namang nagawa noon ng mambabarang kung hindi ang maghintay ng mga kasagutan sa kanyang tanong. Maaaring nagtataka ka kung paano kita nadakip. Itigil mo na yung ginagawa mo, Manong. Walang maidudulot yang maganda sa'yo. Pero kahit magsisi ka man ngayon, sinisigurado ko sa'yo, huli na ang lahat. Wika ni Tandang Lauryo. Siya nga pala, Lauryo ang pangalan ko. Sa ngayon habang nag-uusap tayo, dahan-dahan ang pumapasok ang alaga kong sigbin sa loob ng pamamahay mo. Dagdag pa nito habang patuloy nang umingisi. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong inilabas ang kanyang tabak na gawa sa buto ng tao upang mas lalo pang takutin ang mambabarang. Halos maubos na noon ang boses ng nilalang dahil sa patuloy nitong pagmamakaawa at pagsisigaw na siya ay palayain. Hindi niya kasi inaasahan noon na mismong demonyo din pala ang tatawag at magpapasapi sa kanya sa katawang yon.